Isa sa mga pinakamahalagang gawain ng Panginoong Hesus ang magturo, ang ituro sa lahat ang tungkol sa kaharian ng langit. He wants everyone to learn about the kingdom of heaven. Mula pa noon hanggang ngayon, iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa kingdom of heaven. At para sa ating shared reflection ngayong umagang ito, ating babalikan at subukan pa nating unawain sa panibagong paraan, sa isang makapagpanibagong paraan, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Ano nga ba ang kaharian ng langit ayon kay Jesus? What is the kingdom of heaven like according to Jesus? Yan ang ating shared reflection ngayong umaga. At bubuksan natin yung ating discussion following the parable of Jesus from Matthew 25. Matthew 25, verse 1 to 12. This is a parable, a story told by Jesus himself. At ganito dumaloy yung kanyang istorya. The kingdom of heaven is like what happened one night when 10 young women took their oil lamps and went to a wedding to meet the groom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but no extra oil. The ones who were wise took along extra oil for their lamps. Ang kaharian daw ng langit, sabi ni Jesus, ay ganito, parang ganito siya, sabi niyang ganun. Hindi niya sinasabing ganito siya. Pero kung uunawain natin ang napakalawak na kaisipan tungkol sa kingdom of heaven, tila, parang ganito siya. Yun ang sinasabi ni Jesus. Merong isang lalaki, merong isang groom na ikakasal siya, na para kasing dito sa Pilipinas, ganun din sa kanila noong araw. Actually, hanggang ngayon naman meron tayong pamamanhikan, di ba? At ganun din yan noong araw, mas elaborate nga lang. So may seremonyas ang pamamanhikan noon, lalo na sa kultura nila. Pupunta yung groom dun sa bahay, doon sa pamilya ng babae, at parang may bisperas na nangyayari. Meron daw 10 mga kababaihan na naghanda para dito, para gawing espesyal yung okasyon. Yung 5, matalino, naghanda sila ng husto, meron silang dalang lamps at may extra oil. Para kung sakasakali at umanong mangyari, ready sila. Meron din namang 5 na hindi ganon katalino o diretsoy na natin, tanga, sabi nga nung foolish eh. So yun naman talaga ang literal translation. Meron doon sa 10 na babae, kung 5 matalino, yung 5 tanga. Nagdala nga ng lamp, hindi naman nagdala ng extrang oil, so hindi ready. Verse 5, the groom was late arriving, and the young women became drowsy and fell asleep. Kasi nga, na-late itong si groom. Then in the middle of the night, someone shouted, "Here's the groom! Come and meet him!" Ito na. O, gising na yung mga inantok kasi nga, na-late siya ng konti. When the women got up and started getting their lamps ready, the foolish ones said to the others, "Let us have some of your oil. Our lamps are going out." Those who were wise answered, "There's not enough oil for all of us. Go and buy for yourselves." Kasi nga, na-late si groom. Nagkaantukan syempre dahil hindi naman nila alam kung anong oras talaga. At habang umaandar yon, dahil hindi nila alam yung oras yung dating ng groom, sige lang yung sindi ng lamps. Nagkaubusan ngayon. Buti na lang yung 5 matalino, may dalang extra. Verse 10, while the foolish ones were on their way to get some oil, dahil nga naubos yung kanila, the groom arrived. The 5 who were ready went into the wedding, and the doors were closed. The doors were closed. Later, the others returned. Yung mga bumili, yung humabol ng pabili, pasabay, no, nagpasabay sila, bumalik na, sarado na yung pinto. Sir, sabi nilang ganun, "Open the door for us." But the groom replied, "I don't even know you." Ganun tumakbo yung parable ni Jesus. Aside from this parable itself, aside from this story, nothing was added. Wala nang inad si Jesus. But the following points can be taken out of the story. The wise young women were ready to receive the groom. Ito yung mga obvious na points sa story kasi wala naman dinagdag si Jesus doon sa point ng istorya. Pero ito yung mga mapupulot natin. Malinaw na merong
wise young women at ready sila na i-receive yung groom. They were ready to go beyond their usual capacity. Bukod dun sa dala nilang oil para sa lamp nila, nagdala pa talaga sila ng extra. Kasi kung special nga yung okasyon, dapat ready tayo. Nakumpara naman doon sa mga hindi naghanda, hindi sapat yung dala nilang oil at ayun na nga, naubos na nga. Ano pa yung makikita natin na punto dito sa storya? The wise young women were protective of their lamps. The wise young women were protective of their duty. Teka, kung talagang nandito tayo para gawin itong bagay na ito, dapat ingatan natin yung ginagawa natin. Handa tayo, hindi tayo padalos-dalos. Dahil nga kulang at humihingi yung iba sa kanila, ay they need to protect what they have. Na hindi naman sa pagmamaramot, kung bibigyan namin kayo, kung hahatiin namin yung dala namin para sa sarili namin, hindi naman sa pagmamaramot, pare-pareho tayong mawawalan. Ang ending, hindi rin talaga tayo nakatulong. Kukulangin din talaga dahil hindi siya sapat. Ayaw nilang makipaghati, hindi dahil sa maramot sila. Kailangan lang nilang ingatan yung pakay nila nung gabi na yun. At makikita rin natin ang isa pang malinaw na punto nung istorya. Itong si groom, napansin nyo? Si groom parang nagmamadali siya. He seems to be in a hurry. He's very intent, he's very intentional dun sa kanyang pakay. At immediately, pagdating niya, dumire-diretso na siya dun sa loob. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy, hindi na siya nagpadalos-dalos. Kung wedding yung pakay natin, pumunta na tayo sa wedding. At ang isa pang malinaw na punto dito sa short story na ito, interestingly, according kay Jesus mismo, according kay Jesus, this is what the kingdom of heaven is like. That's what's interesting here. Wala masyadong elaboration si Jesus. Wala siyang explanation. Pero doon sa mga punto na tinukoy natin, sinasabi rin ni Jesus, ganito, tila, ganito, parang ang kaharian ng langit. And he ended the parable, Jesus ended the story with an important instruction to his followers. Matthew 25 verse 13, so, my disciples, sabi ni Jesus sa pagwawakas ng kanyang storya, always be ready. Sabi ni Jesus, you do not know the day or the time when all this will happen. Hindi nyo alam kung kailan ito magaganap. Parang ganoon ang kaharian ng langit. Based on this remark from Jesus, we can say that the kingdom of heaven is not just a final destination for the dead. Hindi kagaya nung laging nakagawian pag pinag-uusapan ng kaharian ng langit, hindi lang siya lugar na kung saan pupuntahan ng mga namatay. The kingdom of heaven is not just a place for reward in the afterlife. Hindi lang siya ganun. Ang kingdom of heaven, kung tutuusin, susundan itong istorya na ito. Kung susundan ang storya na ito, the kingdom of heaven is not just a religious exercise. Yung parang dahil sa kaka-church ko, nakarating na ako ng langit. Hindi lang siya ganun. According to Jesus, based on this story, the kingdom of heaven, very curious, is also a practical experience. The kingdom of heaven is a personal experience to be applied in daily life. Yun ang interesting dito sa point na ito. Makabagong pananaw. Kasi ang akala ng lahat, pag sinabing langit, kaharian ng langit, ayan yung pupuntahan nating lahat pag pumanaw na tayo. Pero ito na nga, si Jesus mismo nagsasabi, hindi lang yun. Ganito ang kingdom of heaven. It's a practical, it's a personal experience na pwedeng i-apply sa parang pang-araw-araw na pamumuhay. The kingdom of heaven as a practical and personal experience is about receiving something important and being prepared to receive whatever that important thing is. The kingdom of heaven is also about being wise and protective, not to miss the opportunity to receive something important. So kung susundan nga natin ang kaisipan niya, ang kingdom of heaven ay tungkol yan sa buhay. Yung pagkahanda kang tumanggap
ng isang importanteng bagay sa buhay, yung kahandaan. At matanggap mo yon ng maayos. At hindi lang yon, yung pagka natanggap mo yung importanteng bagay na yun sa buhay, nasusulit mo siya at hindi siya nasasayang. The overall experience nung pagtanggap ng mga importanteng bagay, napapalago mo siya, yung blessings na yon, kingdom of heaven yun. So from being a very abstract concept ng langit, kalangitan, sa kabilang buhay, ibinababa ni Jesus sa pang-araw-araw na karanasan ang ibig sabihin ng kaharian ng langit. Now let's try to reflect on this. Anong ibig sabihin nun? Paano natin siya i-apply? Kahandaan, tumanggap ng ano at alin. One thing that we need to reflect, mga kasama, God is always giving. Ang Diyos naman talaga natin, laging nagbibigay. As a matter of fact, conscious tayo o hindi, meron siyang ibinibigay sa atin. Meron siyang inilalaan araw-araw. Yun lang maglagay siya ng ulan. Magbukang liwayway ang bawat umaga. The sunrise, the sunset, the pouring of rain, yung oxygen na hinihinga natin. Oh, blessing yan. Saan ba galing yan, akala nyo? Galing yan sa Diyos. It's just a point na God always gives. Meron siyang binibigay, conscious tayo o hindi. Ang natural law, as I was already saying, it's already in place to reciprocate our efforts. Dahil nga may mga natural law na ganyan, sinasabi na ng natural law na pag may ginawa tayo, tatapatan niya yung ginagawa natin. Pag mabuti ang ginawa natin, may babalik na mabuti. Pag pangit o hindi maganda ang ginawa natin, babalik din yun. So, andun yung blessing ni Lord, tuloy-tuloy yun. Alam natin o hindi, merong blessing na pumapasok, dumarating sa buhay natin. So it's not a matter, God's blessing is not a matter of whether He gives or not. Kasi He gives. It is a matter of how we receive. It is a matter of how we receive. And following that point, ano ngayon ang pumipigil sa pagtanggap natin ng blessing ng Diyos? Ang pumapigil talaga, ang pumipigil sa pagtanggap natin, tayo rin. What hinders God's blessing is our readiness to receive. Kasi nga hindi question kung nagbibigay siya. Ang tanong, handa ba tayong tumanggap? Ready ba tayong tumanggap? Kasi kadalasan, hindi natin napag-iisipan, hindi tayo ready tumanggap ng pagpapala. Hindi kasi ready. Gusto natin yung blessing kung sa gusto. Diba? Sino bang may ayaw? Gusto natin yung blessing kung sa gusto. Pero hindi natin pinag-iisipan yung detalye na paano tanggapin yung blessing. Anong gagawin kapag andyan na yung blessing? At paano iingatan at palalaguin kung nandyan na yung blessing? Gusto natin yung blessing kung sa gusto. Pero natatanong ba natin yung mga bagay na yon? O paano pag nandyan na, anong gagawin nyo? Lord, gusto ko ng 10 million. Eh kung dumating nga sa buhay mo, anong gagawin mo? Ewan ko. Lord, gusto ko nga ng 10 million. May bank account ka ba? Kung saan siya papasok? Wala po. So, hindi natin pinag-iisipan yung mga detalye na yon, right? We want this, we want that. Pero have you ever thought about what will you do when you get it? How will you preserve it if you get it? Andyan ang blessing. Hindi lang natin alam kung paano tanggapin. Kasi again, it's not a matter of if God will give. Kasi God gives. Ang tanong, handa ba tayong tumanggap? Laging ganon. Kaya nga andyan na yung blessing, kung tutuusin. Andyan siya. Hindi lang natin alam kung paano tanggapin. Proverbs chapter 21 verse 5. Careful planning leads to profit. Acting too quickly leads to poverty. So pag pinag-iisipan, yun ang punto niya. Pag pinag-iisipan, nagiging sulit, na-enjoy natin yung blessing. Pero ang hindi nag-iisip, yung padalos-dalos lang, dumating na yung blessing at lahat, wala rin. Nawaldas lang siya. Kung tutuusin, marami nang dumating na blessing sa buhay natin. Yeah, if you really think about it,
ang dami na kayang blessing na dumating sa inyo kung talagang iisa-isahin. Kaso, nasayang lang. Nasayang lang ang maraming blessing. Maaari kasing hindi careful, hindi smart and alert, kaya nawawala yung swerte. Nawawala yung opportunity to be blessed more. Kaya nga sabi sa Tagalog, di ba? Sabi natin sa Tagalog, ito yung pera na naging bato pa. Kasi andyan na nga eh. Kaso nawala pa. Bakit? Kasi nga hindi na pag-isipan. Ito yung andyan na yung opportunity. Ayaw pahusayan yung ginagawa. Andyan na yung opportunity, andyan na yung blessing, hindi pa ginalingan. Pera na, naging bato pa. Hindi siya matter ng nagbigay ba ang Diyos o hindi. Nagbigay siya. Ready ba tayong tumanggap? Proverbs chapter 12 verse 27. Lazy people don't even cook the game they catch, but the diligent make use of everything they find. Game, ibig sabihin ng game is it's any animal na pwedeng kainin, na pwedeng katayin at iluto. Yun yung game. Meron daw mga tao na ang tatamad, may nahuli na ngang hayop na nung araw kasi hinahunting pa nila yung karne nila. Ngayon, bibili ka nila sa palengke, di ba? Pero ang sinasabi niya, eto na nga, may nahuli ka ng hayop, lulutuin mo na lang, kakatayin, babalatan, etc., etc., para makain, hindi pa ayusin. Pero yung mga talagang matatalino, kahit anong nandyan sa paligid nila, napapalago nila. Dumarating ang blessing sa atin, napapalago ba natin? Nasusulit ba natin? Kasi, uulit-ulitin ko at magsasawa kayo dito sa linya ko, it's not a matter if God gives or not. Nagbibigay ang Diyos. Ang tanong, ready ba tayong tumanggap? Meron din mga tao na tumanggap, okay? Tumanggap. Pero hindi naman sinulit, hindi sininop. Yung ubos biyaya, tapos bukas, nakatunganga. Kasi nga, inubos. Yung hindi man lang pinag-isipan kung paano siya carefully gagamitin, para nasusulit, napapagyabong, nasisinop siya. Diba? Ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Pag inisip natin, mga kasama, ang dami ng blessing na dumating. Baka naubos lang natin, di natin siya napaikot ng husto. Proverbs chapter 21 verse 20. Wise people save the nice things they have. Fools use up everything as soon as they get it. So sabi, ang matalino, ang wise, sinisinop niya, napapalugo niya, nasusulit niya yung mga blessing na tinatanggap niya. Pero yung mga fools, o sabi nga natin, yung mga tanga, pag kami nakuha na kung ano pa man, inuubos ka agad. Hindi man lang niya iniisip kung paano pa niya yun mapapalago. May mga blessing na dumating sa buhay natin, hindi napalago. And you know what? My friends, itong pinag-uusapan natin, it's not only about material things, hindi lang to tungkol sa kaperahan. This is not just about monetary or financial items in life. The same principles, the same things could be applied in terms of spiritual enlightenment. We can also say the same things about spiritual blessings. Maaaring ang dami na nating spiritual blessing na tinanggap, pero hindi natin napag-iingatan, hindi natin nasisinop. And as kagaya nung story, nung parable na binigay ni Jesus, we have to be ready to receive spiritual blessings. Ang spiritual blessings na tinutukoy natin, ito yung kapayapaan ng puso. Aba, blessing yun ha. Tumanggap ka na ng kapayapaan, sinayang mo pa. Diba? Tumanggap ka na ng kalinawan ng isip, mawawala pa. Kailangan ready tayo tumanggap ng spiritual blessings. And do not waste the spiritual blessings that you receive. Huwag sayangin. Ang nangyayari kasi sa atin, pagka nagpe-pray tayo, when we ask in prayer, nakakalimutan natin mag-expect na tumanggap. When we ask in prayer, hindi tayo umaasa talaga na sasagutin yung prayer natin. Nagugulat pa nga tayo kadalasan, ay sinagot yung prayer ko. Eh di ba nag-pray ka? And when you pray, God hears.
Sabi pa nga sa scriptures, even before you finish praying, I will answer you. Kasi alam ko na yung sasabihin mo eh. At si Lord gustong-gusto niya nagbibigay. So hindi tayo dapat nagugulat na tumatanggap tayo even ng spiritual blessings. It's not a matter, again and again I will say, it's not a matter ng nagbibigay ba ang Diyos o hindi. Ready ba tayong tumanggap? Ganun siya. So do not waste the spiritual blessings that you receive. Matter of fact, kailangan nga pinagsusumikapan pa natin, we make every effort to increase what we receive. Kung tumatanggap tayo ng enlightenment, peace of mind, love, and kindness, mga spiritual blessings yon, dapat pinagsusumikapan natin paano pa siya palaguin, paano siya i-multiply. So, kapag may gana physically and mentally, kapag meron kang resources, pag meron kang money, if you have the right company to attain spiritual blessings, go for it. Huwag niyong sasayangin yung pagkakataon. Kasi dapat yun, pati yun pinagsusumikapan. Ang spiritual blessing, hindi siya incidental. Yung parang tsamba, nagkaroon ako ng spiritual blessing. You know, spiritual blessings are intentional. Talagang tinutukoy siya. Nilalayon siya na magkaroon ka ng spiritual blessing. Hindi siya tsamba-tsamba lang. So kapag ka may energy physically, mentally, may resources ka, especially kung may tama kang kasama sa paligid mo, yung nakakagana siyang kasama para magkaroon ng spiritual blessing, go for it. Take every opportunity to receive spiritual enlightenment, spiritual blessing. If we spend time, kung tutuusin, kung nag-spend tayo ng time, ng resources para mag-relax, gumagastos tayo to be entertained, dapat nag-spend din tayo ng time, ng energy, para maka-attain ng spiritual growth. Once the door, sabi ng parable, once the door is open, do not waste the opportunity. Di ba yun yung point ng parable? We have to protect our spiritual experience. We have to preserve our spiritual growth. Spiritual inspiration is a fleeting moment. Hindi siya laging nandyan. Kaya pag nandoon siya, yung parang may spark of energy ka, meron kang spur of inspiration, go for it. Huwag niyong sasayangin yun. Grab every opportunity for spiritual experiences. Because inspiration is a fleeting moment. Hindi siya laging nandyan. Matthew 25, verse 10 to 12, going back to the story, while the foolish ones were on their way to get some oil, the groom arrived. Diba? Ganito tumakbo yung story. The 5 who were ready went into the wedding. Kasi nga, ready na sila. Hindi na nila pinalagpas yung pagkakataon. And the doors were closed. Kasi yun ang totoo eh. Inspiration is a fleeting moment. Hindi siya laging nandyan. Later, the others returned and shouted, Sir, sir, open the door for us. But the groom replied, I don't even know you. Pag lumipas yung inspiration, ang hirap na niyang kunin ulit. Kaya pag merong inspiration, go for it. Huwag niyo sayangin yun. Pagkakataon yun, pintuan yun na binubuksan ng Diyos para sa inyo. Para makarating kayo, ma-experience nyo yung kingdom of heaven. Sulitin nyo yun. So once the door is open, do not waste the opportunity. Ang mabuting tugon sa pagbibigay ng Panginoon sa atin ay yung pagiging handa na tumanggap. Yung pagiging excited, ready tumanggap, masinop sa pagtanggap. Yun ang mabuting tugon sa kabutihang loob ng Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin. God's capacity to give should be reciprocated by our capacity to receive. Dapat tinatapatan natin yon. Kasi nga, hindi naman siya tungkol, hindi siya tungkol sa magbibigay ba ang Diyos, hindi. Nagbigay na siya, no? Kanina pa. Last week pa. Anong petsa na, sabi nga nila. Hindi lang natin napapansin kasi nga hindi ready mag-receive. Parang sa Mark chapter 9, verse 22 to 23, sa isang eksena ng ministry ni Jesus. May lumapit kay Jesus at ang sabi, have mercy on us and help us if you can. Sabi nung lumapit na isang tatay na humihingi ng tulong kay Jesus para sa kanyang anak.
Ang sagot ni Jesus, "What do you mean, if I can?" Jesus asked, "Anong ibig mong sabihin, if I can? Bakit suddenly tungkol sa akin? Lahat naman nagbibigay ako sa lahat ng lumalapit sa akin. Pinagbibigyan ko ang lahat ng lumalapit sa akin. Bakit suddenly ang tanong, if I can daw?" Sabi ni Jesus. At dugtong pa ni Jesus, anything is possible if a person believes. So hindi siya tungkol sa capacity ni Jesus na magbigay. Tungkol siya dun sa capacity ng recipient na tumanggap. And when we say believes, it is about believing and acting in wisdom to receive the blessing. Kaya nga ang challenge ngayong umaga, mga kasama, are you ready to receive God's blessing? Are you ready indeed? Yun ang kailangan natin pag-isipan. God is good. God is good. He gives what we ask from Him. Ang tanong, ready ba tayo tumanggap? Napakarami pang nais ibahagi sa atin ng Panginoon. Kaya again, ang tanong at gusto kong baunin natin at pag-isipan, ready ba tayong tumanggap? John chapter 16 verse 12 to 13. Sabi ni Jesus, "I still have many things to say to you, but you cannot bear them for now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into the truth." Ito yung eksena na medyo nagpapaalam na unti-unti si Jesus. At ang sabi niya sa mga followers niya, "Mga kasama, ang dami-dami ko pang gustong ituro sa inyo. Ang dami-dami ko pang gustong i-reveal sa inyo. Ang kaso, baka hindi nyo kayanin." Yeah? Yun ang sinasabi niya dyan. Baka hindi nyo kayanin. Mabuti na lang, when I leave, the Holy Spirit will be with you. And it is now with us, right? Nasa atin na ngayon ang Holy Spirit. Ang Espiritu ang gagabay ngayon sa atin sa pagtanggap. Now, it's up to us to respond in wisdom. Naku mga kasama, ako ang nai-excite para sa inyong lahat. Ano kaya ang tatanggapin ninyo? At nawa, handa kayo pagdating ng blessing na yon. Remember, Jesus' instruction at the end of the parable, Matthew 25 verse 13, So my disciples, mga tagasunod ko, sabi niya nga, always be ready. Maging handa kayo. Kasi you do not know the day or the time when all of this will happen. Sino ba talaga nakakaalam? Wala. Kaya dapat ready. May extra oil, may extra lamp. Dapat ready kayo sa buhay ninyo. Ayan na yung blessing. What will you do? How will you preserve it? How will you multiply it? How will you share it? How will you enjoy it? Yan ang susi sa lahat ng tatanggapin natin sa Panginoon. Because one more time I will say, God is good. Kailangan tapatan natin yung goodness niya ng kahandaan natin na tumanggap ng kanyang pagpapala. Let's bow our heads and look deep into your hearts right now. Hingin nyo sa Panginoon yung capacity to be ready